ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. God is good. Before tayo padayon sa mga tatay, pag-andam-andam ng mga tatay, kay naman na itong mga nanay? Kapag, ha? Naman na ito? Okay na? Okay, ano po yan, no? Sila na ito gano'n? So karon, mo ni hinungdan ganong ni ata karon. Mo yun ni ang sentro ganong dunay sports and evangelization. O sa jud nga niyo si Cristo sa San Juan 6:54, ako ang pangalan, 51, ako ang pangalan na gikan sa langit. Unsa si Cristo? Pangalan nga gikan sa langit. Huwag pan niya akong ihatag kaninyo, mao ang ako uno. Kung ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Ano man, importante ka sa Ginoo. Ini ang tapat, importante ka sa Ginoo. Bisan yun, ala imong dagwa. Buta. Amen? Nalipay mo mong gabi una. Kaya importante kang tanan sa Ginoo. Atong pakpakan na natong Ginoo. Wala nga ato ni nga i-elaborate kini maong pulong ni Kristo. Kay daghan wa mo tuon ini. Unsa to? Daghan ang wa mo tuon ini sa San Juan 6:66. O sa dihang nakadungog sila sa mga pagtulunan nga lisod kay dawaton. Masa ning pagtulunan na? Lisod kay dawaton. Kinsay gitalikod ini ningon ang mga tao, dili na ta mosunod ni Kristo kay kini ang pagtulunan lisod kay dawaton. Wala nga daghan sa panahon pa ni Kristo, wa mo tuo nga siyang pan nga gikan sa langit. Amen. Nga karon kinsa man itong mga tao na talikod ni Kristo nasuwat sa Biblia, San Juan, Kapitulo 6, versikulo 66. Kung saan na? 6. Uy, paminaw mo. San Juan, Kapitulo 6, versikulo 66. Kadtong mga tao na mabutuo na si Kristo pan niya kayo sa langit, membro sa 6. Nasabtan? Kinsa man ang 666? Tsawa. Munang gitalikod ang mga tao kaniya bingon ang mga tao lisod ka ng pagtulunan. Unsao na to? Unsa ka mga uno? Namukhaon siya unod? Muinom siya dugo sa mga wakwak? Unsa man na? Vampira? Sa unsang kaagihan kinin mong pangutana kung saan man niya paghatag sa ilawas sa natong kanon. Gitubag kini ni Kristo sa katapusang panihapon. Hinumdum mo, ikuha siya sa pan, bingon siya, kini mao ang akong lawas. Sa ingon, wa siya niyog, murag akong lawas. It seems my body. Demonstrative pronoun. Ngayon yun. This is my body. Kini, mao ang aking lawas. Nikuha siya sa bilog, niyon siya. Kini, mao ang aking dugo. May kamera. Oo, sa mga. Sa may nanay. Kasi pangutanan nila tayo. Ako, ako sikit yung mga lawat kada domingo. Ito, ko pero ang pangutanan na ako. Akong pangutanan ba? Wala nga, minus ko, minus videos. Ang pud asa kung sa mga super lawat. Ang lawat ba? Bana. Okay, terus ako nung ma-expire. Kamera ba? Piyo pa din pangutanan tatay. Expiration po. Salamat tayo. So, hindi ka higis na, may mo ng bahin na ito tayo. Walang si Kristo ngayon, ang mukhaon kanako ako magkinabuhi diha kanina. Magpasabot si Kristo,
kanunay na Pero minus lang yan, naiba ano. sa Kapit ang ato. lamok-lamok. Yan, kanindot natin, kanindot sa kinsa katumukaon ni mga pahay, may kinabuhing huwag katapusan. What expiration siya? May kinabuhi na huwag katapusan. Amen! Pagkanindot eh. Mga tatay, mga nanay, hindi din karon ang inyong apo, inyong pakanon o mga sustansya, na masustansya na pagkaon. Tinuod, aron dili dali masakit. Pero ang Ginoo nang andan nato labaw pa sa atong mga pagkaon. Ang iya mismo ang kaugalingon. Ako, ang pan, yagikan sa lahat. Wala nagsugod dyan ta og bisa ka ganito. Nga naman siya may highlight sa imo o sa ako ang kinabuhi. Siguro, magdaduha mo, kinigkaon na po sa pan, Father. Paano na po ilagay? Iniinom na po sa bino, Father. Bino mga po ilagay. Wala ka ta, ilada alis pare, Father. Wala. Nga naman, yun ay mga panahon di ay mga kagsunan. Ini-consecrate sa pari. Kamutangan ako sa Pastor Bayinting, Father, Brother, Bro Darwin. Mahal na tag. Ini bumag-consecrate sa pari. Ipa-examine na nato. Ano ba na? Paan? Lawas si Kristo. Ano na siya? Ako sa kainan, ang nausap, dili ang accidents. Sa mga accidents, yung kulot, yung pabilin, yung lami, and taste, yung pabilin ng ako. Kinsa din nausap? Ang substance sa pan. Human kapag lang nili sa pare, kaminaw mo ha. Tingnan naman, labaw ko mo sa kadaog og luto. Karoon ang gabi mo. Amen! Basta hindi na po makaisunan. Human kapag lang nili sa pare, ang ordinaryong pan, ordinaryong bino, dili na ordinaryong pan. Dili na ordinaryong bino. Lawas o dugo na sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unsay usab ni Kristo, dili ang accidents. Unsay accidents? Ang iyang kolor, ang iyang size, ang iyang taste. Wa mo usab nagpabilin ang iyang accidents. Sa nagpabilin? Ang iyang size, iyang lami, ang iyang kolor, ang iyang shape, nagpabilin-bilin. Ang nausab ay dili ang accidents, ang substance. Unsay nausab? Ang substance. Muna, ang theological term na ito, na nagtawag after consecration, itawag na siya transubstantiation. Kasi tawag na? Ang nausap, dili ang accidents. Ang nausap, ang substance. Ang substance sa pan, ang substance sa bino, na huwag kang napulihan sa real substance of the body and blood of Christ. Kasi tawag na? Transubstantiation. Na substance? Oo, na substance. Human kapadalangin sa pare ang pan o bino na wagtang ang substance sa pan, na wagtang ang substance sa bino, na pulihan sa substance sa lawas o dugo ni Kristo. Kasi tawag na? Transubstantiation. Na substance? Na substance. Siya, no? Pero, mga kaigsunan, despite na ng mga kamaturan, na usba ni Kristo ang accidents, doon ay panahon na iyang giusap ang accidents, dili lang ang substance. Sa mga pananglitan, katong tubig dito sa kasal sa Kana, giusab niya ang substance sa tubig. Dili lang ang substance, apil po ang kulor sa tubig. Dahil mo siyang tinuod niya bilang. Amen? Nakanon! Doon na may tinuod niya hitabo, Father, nga humas consecrate sa pari ang accidents na himong tinuod nga unod ni Kristo, doon na. Ako ni ipakita ninyo karon. O ni unang miracle, the greatest miracle of the Holy Eucharist is happened in Lanciano City, Italy. Yan itong 8th century, mga 1750 AD or 8th century sarap. Brunei Parit, mga kaigsunan, ako ipakita ninyo karon, masaya version nun eh. Ako ipakita ninyo mga kaigsunan, nga human sa konsagrasyon sa Parit. Ang pan,
Nakimong lakas ka mo. Hantod ka mo. Huwag pa matikumpos. Atong pakpakit. Ang ginang. Atong pakita ninyo ang naitabo sa Lanciano City, Italia. Mga iso. Shape. Bingin white. Mga kaigsunan, atong isgutan ni usak ka milagro nga nagalungtad sa kapil 12,000 katoy. Diin hangtod karon nagalungtad gihapon. Ang dugo ug unod ni Kristo nga gi-preserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy. Diin gitahod kini sa mga Katoliko. Ang syudad sa Lanciano dito sa Italy nagsugod na lungtad kaniadto pang mga panahon nga wala pay Kristyanismo. Diin gitawag kini Inaction. Matod pa sa kasaysayan, ang Romanong senturyon nga si Longinus mo'y mituhog sa kiliran ni Kristo sa dihang namatay na siya. Nagagikan sa syudad sa Lanciano. Hanap na siya o pananaw apan naulian sa dihang napahiran niya ang iyang mata sa iyang kamot na nasabigan sa dugo ni Kristo human na kinidugsa ka sa kiliran. Ug tungod niini nga paghitabo, nakabig siya sa Kristyanismo ug namatay nga usa ka martir. Niadtong tuig 750, usa ka Brazilian monghe nagsaulog sa Santos nga misa ginamit dito sa simbahan sa St. Lugancian. Ang pare nagsugod og duda sa Santos nga Eucharistia kung unsa ka tinuod ang konsagradong ostiya mahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Busa usa ka adlaw niya na human niya batbata ang ritual sa pagkonsagra sa ostiya, nakita niya nga ang ostiya nahimong tinuod nga buhing unod ug ang bino nahimong tinuod nga buhing dugo. Sumala sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika na si Kristo ang naagayod o presente nga nagalungtad sa ikonsagrang hostya. May usab ang nahitabo sa bino human kinikonsagrahin na himong tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Sulod ug human sa 12 ka siglong nilabay, ang mga obispo sa Lanciano mihimog kasiguruhan sa nahitabong milagro. Busa ni atong 1981 gikuha sila parte sa giinog hostya nga nahimong unod ug sa bino nga nahimong dugo aron paimbestigaran sa mga scientists. Usa sa mga niimbestiga mao ang inila nga si Professor Eduardo Linoli, usa ka professor sa Anatomy and Pathological Pathology o Chemistry and Clinical Microscopy. Diin gi-assist siya ni Professor Ruggero Bertelli sa University of Siena. Gibuhat nila ang usa ka scientific investigation sa maong unodong dugo. Diin ila kini gidokumento pinaagi sa mga microscopic photographs. Ang resulta sa maong scientific investigation nga ang unod, tinuod gayon nga unod, ug ang dugo, tinuod gayon nga dugo. Ang unod adunay muscular tissue sa kasing-kasing nga gitawag og myocardium. Ang unod ug dugo nakagikan sa usa ka tawo. Ang unod ug ang dugo adunay managsamang blood type nga type AB. Ngadto sa dugo aduna sila nakita ng mga proteins nga makita sa presko ug normal nga dugo. Nakita pud sila mga minerals diha sa dugo nga mao ang chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium ug calcium. Matod pa sa scientist si Professor Eduardo Linoli nga mo'y naghimong scientific investigation sa maong unodong dugo nga siya. Though it is alien to my past, strictly speaking, I felt I should insert the following reflection to the study just completed. The clarification which comes through in these studies of the nature of the flesh gives little support to the hypothesis of a fraud perpetrated centuries ago. As a matter of fact, supposing that the heart may have been taken from a cadaver, I maintain that only a hand experienced in anatomic dissection would have been able to obtain from a hollow internal organ such a uniform cut as can still be glimpsed in the flesh. Matod pa sa mga scientists na dili niya trabaho ang magbana-bana og sulti.
Busa, imposible kaayo nga makapuhag slice sa kasing-kasing sama sa gidala na sample nga kiniya. Matod pa dyan sa mga scientist na wala nasagulang pangilad ang gidala na sample. Matod pa dyan sa mga scientist na kung masamad kita o mapahiran o dugo ang atong mga biste, ang chemical properties sa usa ka dugo mawala dayon human sa 20 ka minutos ngadto sa tunga sa oras. O kung ang dugo wala gi-refrigerate sulod sa usa ka oras o kapin sa oras, muhinay-hinay na kini og kadugta. O kung ang dugo gikuha gikan sa patay nga lawas, mawala dayon ang kalidad sa dugo tungod sa pagkadugta. Apan kini nga dugo nagpangilaron og kapin sa 1,250 ka tuig ang milabay. Pero ana agi hapon sa maong dugo ang kumpletong properties, chemicals o proteins nga ana alam makita sa buhi nga dugo. O matod pa sa nahitabong testing, ang dugo wala lagi sagol nga bisag usa ka preservatives. Pinaagi sa nahitabong milagro dito sa Lanciano, Italy. Ipakita gayon ni Kristo ang iyang dakong gugma kanato pinaagi sa pagpadayag sa iyang unod dugo diha sa konsagrado hostia sa Santos ng Misa. Ang bukao sa akong unod o maginom sa akong dugo may kinabuhi walay katapusan o banhawon ko siya sa katapusan ng adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuog na pagkaon, ang akong dugo mao ang matuog na ilimon. Ang mukaan sa akong unod o inom sa akong dugo, magpabili ka na o ako diha kanina. Atong bakakan ng Ginoo. Ito nga mga milagro with scientific investigation ito. Mga panggilitang scientist na siya niya ang maungunod real flesh of human being. Huwag ang dugo, tinuod na dugo sa tao. Yan, kung milagro mga igsoon, hangtod ka rin, kiling maong ipakita na ito mag-university miracle, huwag ni magtugpa hangtod ka rin kata. By expiration time, hangtod ka rin, huwag magtugpa. Kaya paano ka rin, nagkipan sa langit. Itong pakpak, ang dito. Huwag pa dyan sila matagbaw. Ila pa dyan research sa dapitan parte sa lawas sa tao. Ang maungunod dapit sa bumbong sa kasing-kasing sa tao. The flesh is part of the heart. Wow. Yung anak na kay-special sa Ginoo. Kaya dito ni kalawat kasi yung kasing mo. Sacred Heart of Jesus. Kung hibaw lang ang mga tatay ini, hibaw lang ang mga nanay ini, magpanon ang katawhan sa Diyos labi na sa adlaw ng Domingo. Amen? More na yung rason nga nang hiang karon. More na o nailain. Aron pag-highlight ni maong talagsaon ni doktrina kasi Kristo ang pan nagikan sa lahat. Atong pakpakan sila. O pa doon sila matagbaw magagsunan, ila pa doon matong unod na dahil dugo, inagkwaan o type among dugo, type AB. Kung niya katong challenge na dahil dugo, inagkwaan na po type among dugo, still type AB. Bingon sila identical, gikan sa sarakataw ang mao na unod. Gikan ko sa Marian Pilgrimage, hapit ni Lanciano, Italy, hangtod ko kung mga mata ng kapitan. Yeah? Sa gingon sa mga scientists, incorruptible. Nato i-connect sa gingon Kristo sa San Juan Science 27, ayaw ka mo paghago sa pagkaon nga madula. Ito, balikan na. Ayaw ka mo paghago sa pagkaon nga madula. Matutong ikaon ganina, madunod kita na expiration.
Paghago hinuon ka mo sa pagkaon nga dili madunot nga ihatag ka ninyo sa anak sa Panginoon. Kasi mga taga ng pagkaon nga dili madunot, anak sa Panginoon. Muna ingon siya mga apostoles sa unang pani, buhatan ninyo kini agi paghandog tanako. Una, kaganina kung naka-attend mo sa misa, nakadawat mo sa pan, nagdiri. Amen. Tikanang pan, niya gikan sa dili gikan sa arbis, dili gikan sa julis, dili gikan sa bang tinapay, gikan sa lahat. Kung ikaw ipakaon lang sa imong lawas, sa kailan yung pagkaraan yung lawas sa sangadlaw, ito ba? Katulog ha? Kalima. Napapuloy snacks. Dapat yung midnight snacks. Di na siya sa'yo. Di mo man ipagpangga na ito sa pagkagalima. Pero sa may tabo sa imong lawas, gusto may pagkaon sa lawas sa ta. Itong ganina kung ba dinuguan, pansik, bakit pagkaon sa lawas sa ta? Di ba? Pangutan ko ninyo, kung saan may tabo sa lawas, hindi nyo pakanon sa sakadla. Manduya. Hindi mo magluya lagi. Ako kung may kahon, luya sa busok pati. Na, pero kung di nyo pakanon ang inyong lawas, sosong si mana, unsa may tabo? Ha? Unsa may tabo sa inyong lawas kung di nyo pagkaon sosong si mana? Ito ba? Masakit. Ay sa pagkiasis ka, masakit sa anto sa ICU. Unsa may tabo sa inyong lawas na di mo pagkaon sosong buwan? Yung kantahan na sa kwan o pahulay na dayon hatagi ilang kamay ang naway pagkapalit. Tinaon nila mauni na yung tabo sa lawas na may kaon-kaon. Nagkaroon mo sa may pagkaon sa kalag. Kiluha naman lawas o kalag. Sa may pagkaon sa kalag. Pastias, di ba? Ang lawas, ang pinaka-paboritong pagkaon sa kalag, mao ang lawas sa Kristo. Ampong sa Ginoo, ang pag-ampo mo na yung pagkaon sa lawas sa kalag. Mamutan ako ninyo, kapilan mo pagkain yung kalag sa kalag. Wala naman niyog ng umana. Marubot ni kaon-kaon. Katulog si nanay, katulog, ano ba akong katulog? Marubot ni kaon-kaon. Kung sa rin may tabo sa lawas yung may kaon-kaon, masakit, maluya, masakit, o mamatay. Daghan karon nga buhi ang lawas, patay ang ka. Kibiin, kasalbon niya lubong ra ikita sa simbahan. O kung sila na may inumo. Tinood eh. Wala nga, kung nahigugma ka sa iyong lawas, ang tinuod nga nahigugma sa iyong kagalingan, wala mo pagkaon sa iyong lawas. Kung ang lawas sa iyong ipakaon kada buntag, udto o hapon, wala kay ampo-ampo, wala kay simba-simba, wala ni mo higugmaan ang imong kaon. Walang pangutanan ako karon, kami na itagag, bahala, o malandong, uli ninyo. Pangutanan na simple kayo. Nahigugma ako sa akong kaugalingan. Kaya kung lawas sa ikong dipakaon, wak ni mo pakanay mong kalag, wak ni mo pangga ang imong kaugalingan. Kaya kita lawas o usa sa mga pagpangga nato sa sukala, simba kanunay o dawat sa gilipon ng lawas ni Kristo. At before mo dawat ha, kinahanglan mangumpisal. Amen? Mangumpisal lang mo na nakadawat mo atong niyang emisyon. Awang pinag-anay ka din mo. Uy, apil na! Ay sa dito pag-alawat ka.
sa mudawat para wabi sunod pa din na ipagpalisuran mo na ko. Magsampol ko dire usalan magtulo 5 sa kanduaw. Dahil mo pa kayo pasaylo na ko, pasaylo ko bulo na ko. Pasaylo na ka pero ipapriso jud ka na ko. Criminal case lang yung mudawat din buk parang tayo na. Napasensya na no? Uy, wak ni personal kay hindi nila sampol. Ang petisyon na marag-uban ako naging kong bishop ng extension na ng bishop o sa ka-term parang mahuman ang akong mission dito mabapriso na akong umang kandidato ng dahil nawagta laug ako. Amen? God is good all the time. Atong pagpakay ang atong Ginoong sa Kristo. Ikaduha na milagro na kung ihat upat di ka milagro. Ang ito upat pinakabag-o dito na milagro. Excited na mo? Okay. Ang ito milagro may kabuti sa Buenos Aires, Argentina ni adtong 1996. Atong akong unang ipakita ninyo 8th century. Dugay na. Pero hangtod ka rin, madugta. Ini kamatay na to. After 5 years, ang ato din unod o panit ma-decompose, mawagtang, ma-pulbos, ma-decompose, maabo, mapulbos. Pero pinay akong ipakita ninyo, hangtod ka rin. Wow! Tibuod kayo ng iwan ni Kristo, na doon na ko'y pagkaon na ihatag ka ninyo pagkaon ng TV matugta. Mga nanay, mga tatay, datanin ninyo ang inyong tibok balay ngadto sa kalimalay sa Diyos kada Domingo kay mauna ang atong kini. Ngadto ta sa simbahan dili tungod sa pari, ngadto ta sa simbahan tungod sa pan sa kinabuhi. Ato tanawon ang nitabo sa Buenos Aires 1996. 24:30 ngadto sa 31. Samtang ng linggo na sila sa pagpangaon ni kuha si Jesus upan pasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas na kini o gihatag kanila. Unya adto higayuna giabrihan ng ilang panan-aw o nailhan nila nga si Ginoong Hesus giay kadto apan sa kabit lang nawala siya sa ilang panan-aw. Usa sa mga pinaka-importanteng pagpanudlo sa Iglesia Katolika mao usab ang pinakalisod tuuhan sa ilang pagpanudlo. Mao nga si Kristo tinuod gayud nga naa sa hostia o sa bino nga gikonsagrahan sa pari panahon sa Santos nga Misa. Sa pagkatinuod, aduna pud tay mga kaparian nga naglisod og sabot niini mo ang pagtulungan. Apa nasaya ng Diyos ang kinahanglan kita niya tabangan aron kita mutuo. Busa mihimo siya mga tinaw nga ebidensya pinaagi sa mga milagro aron kita matabangan sa atong pagtuo nga si Jesucristo tinuod gayud ni anaa sa Santos nga Eucharistia. Ang uban nga milagro nahitabo sa unang panahon. Ang uban usab bago ay lang nahitabo. Usa sa nahitabong milagro mo ang nahitabo ni adtong 1996 dito sa Buenos Aires Church sa Argentina. Dito sa diocese diin ng Cardinal mo si Cardinal Jorge Mario Bergoglio nga maoy nahimo karong Santo Papa nga si Papa Francisco. Kini maoy nahitabo. Alas 7 sa gabi ni atong Agosto 18, 1996, nagsaulog sa Santos nga Misa si Padre Alejandro Pizel sa St. Mary Catholic Church nga anaa sa sentro sa Buenos Aires. Human siya nag-distribute sa Holy Communion. Usa ka babae ang idol kaniya o magsulti nga doon siya'y nakitang hostia na nataga sa salok. Basin daw nga wala kumita sa nakatagap kay basin hugaw na puno. Ibalikan ni Father Alejandro ang natagap na hostia o iya kining gipunit o gihipos. Iya kining gibutan sa usa ka sudlanan o gihumulan niya kining tubig dool sa tabernakulo aron matunan.
Nasayo si Father Alejandro, mahuman sa pipila ka mga adlaw, matunaw ang maong hostya sa tubig, ug iya kining ibubo sa tanong. Nianang Lunes, Agosto 26, 1996, sa dayon na niyang abre sa Sagradong Tabernakulo, nakurat si Father Piset sa iyang nakita nga ang hostya na iyang gihumol sa tubig, wa matunaw, kundi nahimo na hinoong unod nga nagkadugo. Iya kinidayon gisugilon kang Cardinal Jorge Bergoglio, diin gitagaan siya instruction nga pictura ng mga hostya. Ikuhaan kinig litrato ni atong September 6. Diin makita sa mga litrato nga ang hostya na himong unod nga nagkadugo o nagkadako usab ang maong unod. Sulod sa pipila ka tuig gihipos lang sa tabernakulo ang maong hostya ug ila kining gihimong sekreto. Ug tungod kay ang maong unod wa man nakitaan sa pagkadugta, si Obispo Bergoglio nga mao'y Papa Francisco karon minisisyon nga i-undergo ang maong unod ug usa ka scientific investigation. Niadtong October 5, 1999, atubangan sa mga representante sa Arsobispo, si Dr. Ricardo Castañon, usa ka neuropsychophysiologist, itugutan nga mokuhag sample sa maong unod para testingan, diin gidala na kini ngadto sa New York para investigaran. Busa aron dili mahimong bias ang buhaton nga pagtuon, wala gayon siya mitug-an sa mga grupo sa scientist kundi gikan ang gidala nga sample. Usa sa mga scientist nga mi-examine mao si Dr. Frederick Zugibe, ang inila nga cardiologist o forensic pathologist. Matod pa ni Dr. Frederick Zugibe nga ang maong substance usa ka tinuod nga unod ug dugo nga nag-contain og human DNA nga sa ato pa gikan sa usa ka tawo. Sa dihang gisubay na kini sa iyang microscope, miingon siya nga ang maong unod gikan sa left ventricle. Mao kini ang muscle nga nagpapitik sa kasing-kasing o maoy naghatag og kinabuhi sa tawo. Nakita po niya nga gi-infiltrate o napuno sa white blood tissue ang maong unod. Ug tungod niya na matud pa niya nga buhi pa ang kasing-kasing sa dihang gikuhaan kini og sample. O kini nga sample gikan sa usa ka tawo nga miagi og grabing torture. Diin kini nga sitwasyon makita usab niya sa usa ka pasyente diin nabulkog ug maayo ang lugar. Adunay duha ka Australiano nga mao sila Mike Willsey nga usa ka journalist ug si Ron Tesoriero nga usa ka abogado nakasaksi sa gibuhat nga investigasyon. Nasayo sila kung diindikan ang maong sample apan mas gusto nila mahinawon ang resulta sa investigasyon ni Dr. Zulibe. Niadtong gayon na ipangutanan ni Mike Willsey ang maong scientist kung unsa kadugay nga mapabiling buhi ang white blood cells kung kinigikan sa piece of human tissue nga gihumol sa usa ka tubig. Matod pa sa mga scientist na kini mamatay dahil human lamang sa pipila ka minuto. Busa gitug-ana na dayon sa mga journalist ang scientist nga maong sample nga gihumol na sa tubig sulod sa kapin 3 ka tuig. Ug tungod sa maong giingon sa journalist, naglibog na og analyze ang maong scientist. Busa galisod jud siya explain kay walay scientific explanation kung giunsa kini pagkahitabo. Ug diha nadayon giingnan sa mga journalist ang scientist nga ang sample gikan sa hostya nga gikonsagrahan sa usa ka pari nga misteryosong nahimong unod sa tawo nga nagkadugo. Uban sa dakong katingala, miingon ang mga scientist og yung sa man pagkahitabo nga ang usa ka konsagrado hostya na usab og nahimong tinuod nga unod sa tawo nga nagkadugo. Usa ka na ka misteryo nga dili gayon pamatud-an ginamit ang science. Busa si Dr. Ricardo Castañon miandam sa laboratory report gikan sa Buenos Aires Miracle o ikumpara niya kini sa laboratory report sa nahitabong Eucharistic Miracle dito sa Lanciano, Italy ni adtong more than 1200 years ago.
O sa managsamang hitabo diin wala gibutyag kundi inggikan ng sample nga giimbestigaran sa science, ang mga eksperto nagayod ang nagpamatuod nga ang duha ka laboratory samples nagagikan lamang sa maurang nga tawo. Pareho sila nga ang dugo ug unod adunay blood type AB ug ang personahe nagagikan sa usa ka tawo nga tawo ug nagpuyo sa Middle East. Apan unsaon man pag-explicar nga ang nahitabong milagro sa Buenos Aires, matubag lang kana pinaagi sa pagtuo o sa mahimayaong buhat sa Dios. Pagtuo lamang ngadto sa Dios nga gustong masayod kita nga anaa siya naglungtad diha sa Santos nga Eucharistia. Og tungod sa nahitabong investigasyon, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka inilang atheist nakabil sa pagkakatoliko. Sa mata gikayon ikaw malawat, hinawag unta ang milagro nga nahitabo sa Buenos Aires kung pahinumdum nimo sa gibuhat na sakripisyo ni Kristo nga madawat nato pinaagi sa Santos nga Eucharistia. Tuguti siya nga punon kaniya sa iyang presensya. Katong pagpakalang Ginoo. Mag-uni ha, 1996 na kung ato lang din pangalandungan pag-ayo, atong biyahan at pang labkonon. So sahay, klaro mga labkonog Domingo. Nagsapatod, klaro. Una na si Kristo ni Deva. Muna katumanan siya gingon sa Mateo 28:19, mag-uban ako kaninyo hangtod kayod sa katapusan sa mga hadla. Sa unsa man siya panggihang mag-uban, sa bayhon sa payan o sa bayhon sa bino. Muna nag-isa sa pari din na ordinaryong payan. Kini mao ang akong lawas. Huwag ka namang luhod ka. Kung makahimo pa magluhod, please luhod. Na kung di ka makahimo, ang pugluhod. Kasi hindi mo makatindog. Hangtod karon, kini mong milagro, incorruptible gapon, wak gapon na decompose. At ipakpakan siya. Grabe na? Unang kung ang Katoliko God, baylor na to ang atong simba sa kabisi, outing, banding, hanggang dito na kudakan ng simbahan. Pero we miss the most important part sa atong kada Domingo. I hope kamong nakadungog din may mga tamis sa hero. Una lang sa itong pamilya. Kaya hindi mo ay kumaturan. Pero sahay, di sila kay tas panginabuhi nga di man taparang ng kalibutan. Di tapara dari sa kalibutan. Kundi parang ka sa iyang dinihari. O si Dr. Castañon nga usa ka atheist. Diba mo sa atheist? Wa mo tuo Ginoo, di mo tuo Ginoo. Siya ang doktor na nag-examine ni human sa examination ni tuo na siya. Kaya saan mo pag-explain yung ordinaryong pan na himong lawas sa tao? Saan mo pag-explain? Gawas sumutuo ta nga way imposible sa ato Ginoong Hesus Kristo. Amen? Una nga na sa tabernakulo, before mo, sige tagdali ito, before mo mauli sa inyuha, kneel down before the tabernacle. Because Jesus is there. Jesus is ready to listen to all your problems. Ang ato karon kasi tagdali. Natang ko ba nangawa na? Pinagdali. Pinoodin. You cannot enjoy the divine presence of God. Ano man, sige tagdali. Yung gusto ba ng yawa ang kanunay ka mang dali-dali? Kaya ang mulo ni mong dali-dali, ilan. Una nga, ato pagbaduan kanunay, kining mga pagtulunan, ipilala ko ipaambit ninyo, pero dugangi pa yung search about sa Eucharistic miracle na i-share ninyo. Una, sa itong mga igsuon, sa itong mahal sinabuhi. Dahil,
Why bayad ang pag-adto sa simbahan? Libre ra. Why entrance fee ang simbahan? Diba? Ato diyan ha, ang pan nga gikan sa langit. Ikaduha, o ila pa yung research, no? Ang dugo dahil, ang blood tissue, kung ihumol na sa tubig, mawa na yung ang mga elements sa dugo. Matod pa sa scientists, mga kilala ka minuto, mawa na. Pero hibaw mo, tulo na katuig to gihumol ang maong dugo o unod ni Kristo. Grabe no? Anipay mamarong na biluna. I hope inik-ulik ninyo, muna ninyo ipanamit. Kaya puro ka po mo, chismis. Ito mga intis, mga rason, mag-uman ng tapat. Una nga, muna na ituyo na mo anong niamon pero. To highlight the Eucharistic miracle of Jesus. Ikatulo, bago dili, 2008. Kaya sa atong Buenos Aires, 1996. Ang sunod na inyong masaksihan karon 2008 dito sa Coca-Cola. Ito pa binawa. Mayong gabi ko ninyong tanan o karon atong pong isgutan ang lain na pod nga Eucharistic Miracle. Kung kaniadto na inihitabo ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy, na usay laing Eucharistic Miracle na nahitabo sa Buenos Aires, Argentina. O niadtong October 12, 2008, na po laing Eucharistic Miracle na nahitabo sa Sokolka, Poland, dito sa simbahan sa St. Anthony Parish Church. Usa kadlaw niya na samtang nag-distribute sila sa consecrated host, wala tuyo natagap ang konsagradong hostia sa salong. Busa gipulit kini sa maong pari o ingon sa balaod sa simbahan, iya kini gibutang sa usa ka sudlanan o gihumulan nga kini tubig. Sa ilahang balaod gihumol kini sa tubig aron kini matunaw o aron madispose siya sa husto nga paagi. Paghuman sa misa, usa sa mga sakristan ikuha og lain sudlanan ug dito niya gibalhin ang mga ostiya nga gihumulan sa tubig. Siyempre, expected na dito sa mga sakristan, matunawon sa mga tubig ang consecrated host, busa at turagyapan niya gibutang sa sakristi ang mga sudlanan. Paglabay sa usa ka semana, gibalikan sa maong sakristan ang gihumol nga ostiya aron pagsubay kung kini natunaw na ba. Apan nakurat ang maong sakristan kaya ang ostiya naay blood stain sa tunga. Kabalumog unsay blood stain, naay dugo ang tunga-tunga sa ostiya nga gihumol sa tubig. Ang tubig nga gihumulan sa ostiya ni pula usab. Busa ni dali-dali sa Kristiyano panampit sa ilang pari aron ipakita niya ang iyang nadiskubrihan. Ug ang pari usab na amaze sa iyang nakita. Siyempre, ang unang reaksyon hilong usa. Pero gikontak gihapon nila ang ilang obispo aron ipahibalo ang ilang nakita nga katingad-an sa ngatanan. Ug sa dihang gitubag na sa bishop ang ilang tawag, maski ng obispo mismo nakurat sa ilang gireport na ilang nakita. Busa ni mando ang obispo nga hipuson lang usa
ang maong ostiya uban sa tubig nga gihumol o sa sudlanan aron ilang maobserbahan human sa pipila ka mga adlaw. O niadtong October 29, 2008, gibalhin sa Divine Mercy Chapel ang maong ostiya uban ng sudlanan dito sa tabernakulo. O pagkaugma, ubos sa mando sa arsobispo, gitangtang na ang ostiya sa maong sudlanan o gibutang sa usa ka korporal o gibalik sa tabernakol. O gihipos lang yun siya dito sulod sa tulo ka tuig. Hangtod na kini gidala na sa simbahan niadtong October 2, 2011. Ug human niadto, gidala mo ang ostiya sa maong eksperto para masiguro na legit ba yun to nga milagro or na ay laing nga scientific explanation. Kadtong parte sa ostiya nga nagpabilin na suta nga nagpabilin gihapon nga ostiya. Apan ang parte sa ostiya nga nahimunod nga nagkadugo, nadiskubrihan nga usa kini ka myocardium tissue sa usa ka tawo nga hapit nang mamatay. Sa ato pa buhi hapit namang mamatay. Ang nakapatingala sa mga eksperto ug nganong nakakonikman sa pan ang myocardium nga imposible man kaayo kini nga mahitabo o walay si bisan kinsang tawo ni kalibutana ang makahimo. Nadiskubrihan usab nga walay gibutang nga bisan unsa nga foreign substance sa quantitativos. Ultimo science dili gihapon maka-explain sa mao nga phenomenon. Busa sa ikaupat nga higayon napamatud-an na usab nga matag konsagrar sa Paris sa pan gamit ang gahom sa Espiritu Santo. Ang ordinaryo nga pan spiritually transformed through transubstantiation nahimo kining tinuod na unod og dugo ni Kristo. Busa panawagan usab kini sa mga pari ug sa mga lilinister nga panahon sa inyong pag-distribute sa lawas ni Kristo o banigagod kini sa dakong pagtuo. Atong pabakan ang Ginoo. Kasagaran na hope do ang Mesiyas nga puliton. Kaya ito unique to kay ang eucardium na connect pa siya sa ostias. May makahimo na ito. Part of the heart. Nya ang type sa dugo is type AB gabo. So tanawa kini tulo ha. Nan siya no Italy 8th century. Type AB. Nga the flesh is part of the heart. Sa Buenos Aires, type AB, the flesh is the heart. Sa 2008, Zakrota, Poland, the flesh is the heart, and type AB. Different time, different scientists, the same conclusion. Grabe, matapagpagan, buhi, Diyos ang Ginoo. Kaya naman sa I am the living bread. Na before ka mahuman, akong ipakita ang bagong milagro last year dito sa Canada na si Ate may share ini. Bro, ipakita tong actual video sa may tabo sa Canada. Last November last year. Si Ate ko ano may nakapulit, natagat ng ostiya. Kasi explain lang niya. Ako ipakita ninyo ang actual video sa 20 seconds lang. Makayuntang di basta-basta no. Si Kristo nag-uban din nato. Amen? Kamu ni siya. Tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Sabita ninyo ang ostias. Nagkadugo, ibalik ko dito.
So bago ni last year niya, sila si Ate Gaudete, mga kami naman ninyo, ang bahay mo nagpakitaan. Pero every Sunday magpakita siya. Ang siyas ka na home ngayon isud sa challenge. Salamat. Kita niyo? Sa ako lang na kuha kayo na nandito. No? So ito ang pabinahon si Ate Gaudete, sila duha, sila mag-ayon sila. Bakal sa family. Ito wala sa pagpapak sila mismo ang nakapunit sa Ustias. May gabi, thank you pa. May gabi ninyong tanan. Ako si Peter Jude Bacalso, ang wife si Gaudete Bacalso, taga Canada ni. Kanya, bisita na din sa Bohol kay his father Darwin, although panik-ato Canada, pero mara sa Canadian kaya nagdana kay Kuila na dito tungod sa yung YouTube o Facebook. Kaya in fact kami na ito si Father Darwin through a friend na nagtrabaho sa Facebook. So, niaroy yung Miss Bohol kaya gusto mo makakita ni Father Darwin in person. Nagalisod doon pangita na kaya gusto na sa Facebook Ito, nasortihan na pag Friday, kuyog ni akong taga-Canada po, si Maripe, o si Ellen, taga-Canada, nagigikan po sa Canada. Ni Aren, isorte kayo na, naka-ambos ni Father dito sa ihang dito, ang magigihuwat sa tutukhan natin. Na kasturya ni Father, na-share na mo na naka-experience niya yung interested na recorded ko sa Brampton. Nahitabo niya last year, October 29 ng misa, kaduhang misa sa Sunday. Naniplat ng Pinero, kaduha is 10:30. Sabidatin mo ni Mrs. o akong kaduhin-lo. While nag-misa, pagluhod ba, nakita ko kanang host ba na nagtipak. Ako siya ginahon na gilabay dito mahos. Hindi man siya dito sa tubangan. Dihat man siya kaduha na pew ba? Ilaw sa budhanan. So, akong duda gilabay dito sa pati na dili siguro Katoliko, kuha lang, gilabay dito, secret ba? Ang consecrated na host. So, pag humas ko ninyo, gidali-dali na ko kuha ang host. Ipunit na ako, nagihatan na ako ang misis. Okay, kanang bawang siya po. So, ito pag-atag din ako sa kanang host, ako siya nignan na, isa na may bato na niya, ako lang siguro yung kaulon. Kay, siyempre ko ang kanang host, that's the body, ginoo ko na. So, at that time mo na siya, ayaw lang kay nahulog na ba na. Ihatag lang na nato ni Father Yan, among parish priest sa Virgin Angel sa Brampton, Canada. So, while katong gihatag niya ako, akong gikutan, kunya akong gikutan, kunya at that time, i-feel ko happiness ba sa akong kasing-kasing ba. Kaya nakayon ko nga naman nga hilabay na Ginoo man Kunya, I really felt na nag-crash dito ang akong heart, baka nag-uul dito bitaw. Ngayon ko, Lord, anong gilabay ng paulit, kasayuang taong naglabay mo na yung ma-realize niya na dili ni mao yung dibuhat. Pero at that time, na nagunit ko sa host, I really felt the presence of God. So after that, pagkuman sa misa, among iadto si Father Yan, kunya among ihatag sa iyahan. So, dito na sa iyahan niya. After that, ang katong host, pareha itong mga ubang stories, gibutang niya sa chalice with holy water, kunya gibutang niya sa tabernacle. Si Father Yan, siya nag-yut mo na ay key to that tabernacle. So, dito to siya sa tabernacle, and then Sunday man to. Pagka Saturday following Saturday,
nana sa ilang host na nakita gilabay. So, ipunit, gihatag sa ni Father Yan. Karon si Father Yan, yan ibutang sa nato sa katong chalice ba, kung una makita katong magihatag niya. Pag-abli niya sa kuwan, sa tabernacle, nakita man niya na ang host na ay dugo, na ay fresh blood. So, pagka-Sunday na, the following day, sa misa, iyang ipakita niya. Simbang sa niya ito, wali ka ba o nga, muna na ikabu. So, kanon, yung si Father Yan, yung siya nga, ipakita, kung na ko siya ipakita after Mass, katong post. So, pag po na ni Father Yan, ipakita na panihiling niya sabi, na mga tao naghilak, mga tao nangimbag, naglibo. Pag kumana mong tanaw, yun siya nga, mauman itong gihatag ni Father Yan. Itong post na gihatag yan. Ganun ko nga, dili to siya nga, maulag ito kay kanang kuwan. Naman ko'y buak. Dili ganun gutaw na kuwan, ganun, kay, it's a miracle. Ang katong na ito, milagro, yun na. Pero sa akong una-una, ganun kita man ang namilagruhan. So anyway, ang ako my thoughts, naglibog pag-yupo ba, niya, pagka kami mangod sa kumbana, everyday musimba mi, 7:30 a.m. Niya, everyday din ang simba mi. So Sunday man to, pagka following day, Monday, isimba mi, unya, karing ang caretaker sa church. After that, among gipangutanan na yung mga katong kuan, hindi katong host, kanus aman to na, katong naidugo, kanus aman to nga nakita ni Father, yun siya katong other Sunday. So meaning to say nga, mo to siyang host na among napunitan. So yun siya nga, si tanawa mo, lagi to itong napunitan. Kaya ako gyapon, kasi gyapon ko, kaya ko nga, kanang, uy, hindi ko kasabot ng anong ginilagruhan sa kunaw na anong ginilagruhan kami. So, wak gyapon, kung pamutan na dito, tutungo na dito na kung may istorya na po si Father Yan. So, the following day, simpa na sa amin. After sa Mass, akong ipamutan na si Father. Kung si Father na, yes, that was the host that you gave to me. So dito na, confirm dito na dito, nihilak yun. Nihilak na dito ko kay, kanang bang, hindi ko nasabot kay, it's a miracle, kanang, dugo yun, dugo, na kanang, nakita, kung mag-good ka na witness mag-good na mo, na-witness na mo na, kung sa itsura sa host, before to na namubihatan, and then now nakita na mo na ay kanang dugo yun. So, kanang sukad ato ang amuang faith sa Ginoo na deepen. Sukad ato musimba gyud mi sigsimba gyud mi every day. Ang mas di gyud mi gusto malate, kinahanglan we have to be there at least 30 minutes or 15 minutes before sa misa kay para na mo sagrado gyud kay kanang musimba bitaw ta, because kita as Catholics na realize na namo unsa di ay kasulti nato. Sulti kayo ta nga we have Jesus Christ every month, every Mass. So kanang makaingon bitaw ko nga unsay difference nato sa ubang mga tao kanang lain religion. Kita sulti kayo ta, oy. Imagine, every time na ang Mass, ang Ginoo. Yeah, pero every time mo take kami sa host, pamilya, kanang lipay kayo may kaya you are taking Jesus Christ with you. Naa si Jesus Christ mo. So, I hope na sa among gi-share sa inyong tanan, kanang
inyong yung katagan o kanang importance ang misa o ang kanang Holy Communion. Please, kanang inuudyo na Jesus Christ is with us. Not only sa Mass, of course, sa everyday life na ito, but Mass, kinanglan yun, musimba na yun ta. As what Father Darwin is sharing or saying, na naagyo ang Ginoo. So, kami sa kumbana, nagpasalamat yun kayo sa Ginoo nga, even after atong nahitabo itong kanang miracle, wala kong kayo may nagbuwan. Ang mga i-share ng mga friends, mga kanang relatives, but wala kayo may nag-storya-storya ano ba? But that was November, kaya nagkita na mo October 29, pero i-share sa Mass November 5. Then after na, just a few people na mo lang i-share. Pero karon na-realize na mo sa kumbana nga, gano'ng gusto kayo may makipagkita ni Father. Although kita na mo excited ka, grabe man kayo ang katekism ni Father, no? Yeah, kanang sa pagkarina mo, just like gisulti sa kumbana, ambush lang na mo si Father, wala pang galing may kanang nagdahom na mo abot niya up to this point na mo kanang mo share din ninyo kay actually supposed to be uli-uli ka mo tagdawa sa Cebu, kay taga Cebu man ni. Ang amo ang biyahe alas 5. Pero si Father, kanang ingon siya na mo na kanang kumahimo, share mo na mo. But wala ingon ko nga, manong dili kasi no ni Father. So meaning to say na, pag-uot yun is Ginoo ka, nanong nakaawin ni Lewin, na-ambush na mo si Father, na-share na mo niyang video, kunya after that, kanang nagsunod-sunod lang ang kanang amo ang sharing. So, mura na akong masulti ninyo. I hope na after this, kanang inyo yung ma-feel ang presence sa Ginoo during Mass. Salamat guys. So, silang duha living witness, you know? Sila mo'y nakapunit sa hostias, lang gihatag sa pani. Pumoto every Sunday, pakita din na sa pani. No? Kita din yung nahimong pula sa actually na perting lumaasa nga tubo. Bag-una ha, bag-una. Abi ninyo, daghan pa kayo milagro, pero rin ako mastorya ninyo. Okay, hope kina is quite enough na inyo pang dugangan ang atong kahibalo sa Ginoo. Panamingon si Kristo ang mukhaon nining pan, may kinabuking buhay katapusan. Kung ang iyawa sa paningkamutan ko niya, hindi ko kasimba, ang hindi mo kakaon. Ang paningkamutan ko niya, magtukod ko ng pundok nga piki. Aron dili ta makakaon sa pan sa kinabuhi. Kung nakita na niya hindi karon, the more kita madasig, the more kita ma-inspire, dili tungod sa butang, dili tungod sa posisyon, tungod ni Kristo. Love Christ, only Christ, nothing but Christ. Amen? God is good! All the time! Atong magpakan na Ginoo. Ayong gawin atong tanan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.